Ulo ng mga nagbabagang sports balita. Gilas Pilipinas National Pool, malakas na sinimulan ang kanilang kampanya sa William Jones Cup sa Taiwan. Title clash ni na Pinoy challenger Nonito Donaire Jr. at British WBA Super Bantamweight champion Scott Quigg malapit nang maikasa. Philippine Cano Kayak and Dragon Boat Federation, kumpiyansang makakapagpadala ng paddlers sa 2016 Rio Olympics. Powerhouse Ateneo Blue Eagles, kumumpleto ng sweep sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf. Australian power buster Jason Day, runaway winners of Barclays Golf Championship sa Edison, New Jersey. Jamaican sprint sensation Usain Bolt, kumopo ng ikatlong gold medal sa World Athletics Championship sa Beijing, China. Dutch rider Tom Dumoulin, nabawi ang overall leadership ng Spanish Vuelta cycling race. Second seed Petra Kvitova ng Czech Republic, napanatili ang titulo ng Connecticut Tennis Open. At Swansea City, umakyat sa ika-4 na pwesto sa Premier League table. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Miss Meg Siozo. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, nakatikim ng unang panalo sa international tournament ang Gilas Pilipinas training pool ni National Coach Tab Baldwin. Kagabi ay binawian ng Philippine 5 ang 2013 FIBA Asia Tour mentor at William Jones Cup host na Chinese Taipei. Higit isang linggo matapos sa dumana sila ng medal-less campaign sa Estonian tournament. Ang kabuang detalye iyahatid ni Haji Caaminio. Malakas na sinimulan ng Gilas Pilipinas ang kanilang kampanya sa William Jones Cup sa Taiwan. Sa pangunguna ni na point guard Terence Romeo at forward Calvin Abueva na tumikada ng pinagsamang 33 points. Dinomina ng Philippine Quintet ang host Chinese Taipei Team A 77-69 kagabi upang maaga silang makisalo sa liderato ng 9-team tournament. Mula sa 16-point halftime deficit ay naitabla ng Chinese Taipei ang laban papasok sa 4th and final period bago muling pinamunuan ni na Romeo at Abueva ang pag-alagwa ng pambansang koponan. Dahil sa panalo, nakabawi ang Gilas team mula sa nalasap na kabiguan kontra Chinese Taipei sa group ng FIBA Asia Men's Championship dito sa Pilipinas noong 2013. Sa panayam ng PTV Sports, hindi nababahala si SBP Executive Director Sonny Barrios sa issue ng posibleng mass scout di umano ng mga Asian rivals ang Gilas Pilipinas sa Jones Cup. Tingin ko pare-pareho silang nagtataguan ng baraha doon. Nagkakaintindihan sila. Yung mga national team na nandot, ganun din yung iniisip nila, no? So, ano pa naman yung Jones Cup, hindi pa naman yan ang magka-cast in stone ng Final 12 natin. No? Tiwala rin si Barrios sa kakayahan ng Gilas Pilipinas na makipagsabayan sa FIBA Asia Tournament kahit bilang sa Final 12-man roster ni National Coach Tab Baldwin. We have until September 8 to give our Final 12. So, I am sure Coach Tab is still observing kung ano yung perfect harmony. Hindi naman kasi individually kukunin mo yung top 12 with top individual skills. Hindi ganun Ang team role-playing yan So you get the 12 na sa tingin mo ang overall effort will result in a championship. Ang William Jones Cup ay nagsisilbing tune-up ng Gilas Pilipinas para sa kanilang kampanya sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa susunod na 3 linggo. Para sa PTV Sport, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, handang dumayo sa kuta ng kalaban si Pinoy 2 Division World Champion Nonito Donaire Jr. Ito'y kapag na-finalize ang WBA Super Bantamweight Championship nila ni British titleist Scott Quigg. May report si Ms. Judith Caringal ng Sports Radio 918.
Malapit nang maikasang panibagong world title shot para kay two-division world champion Nonito the Filipino Flash Donaire. Ayon kay American boxing manager Cameron Duncan, maayos na gumugulong ang negosasyon para sa title challenge ni Donaire kontra British WBA Super Bantamweight champion Scott Higgs at tiwala umano siya na maisa sa katuparan ng dalawang boxers sa buwan ng Nobyembre sa Manchester, England. Yeah, we're real close. There's just a couple things have to be ironed out, and we're just trying to figure out a few details, and hopefully we'll get this fight done and fight on the 21st of November. Sa katunayan, hindi umano nababahala si Duncan kahit pa sa kuta ni Higgs magaganap ang title attempt ni Donaire. You know, with Nonito, I don't think it's going to matter. It's never mattered wherever he's fought. You know, he's been in situations before where he was a big underdog, and you know, nothing phases Nonito. Sariwa mula sa pag-ani ng back-to-back stoppage victories kontra William Prado ng Brazil at Anthony Setou ng France, hawak ni Donaire ang kartadang 35 wins, 23 by knockouts and 3 losses, habang si King naman ay may unblemished record na 31 victories with 23 via stoppages. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Samantala, opisyal nang nakasama ni Nonito Donaire Jr. sa stable ni American boxing manager Cameron Duncan ang magkapatid na Dodi Boy Jr. at Dave Peñalosa. Nagbabalik si Miss Judith Caringal. Opisyal nang pumirma ng management deal kay American Cameron Duncan ang magkapatid na Dave at Dodi Peñalosa Jr. Ang Peñalosa siblings ay huling sumampa ng ring sa Mandaluyong City noong isang buwan kung saan kapwa sila nagrehistro ng knockout victories para mapanatili ang kanilang unblemished record. Ayon kay Dave, hangad niya na maging impressive ang kanyang US debut matapos na magsalansan siya ng siyam na magkakadikit na panalo kabilang na rito ang 6 via stoppages. Binigyan ako ng Pino ng isa pang pagkakataon para ma-probulate yun. Alam ko ngayon na yun eh. Yun na yun. Yung binigay sa akin pagkakataon na ngayon. Kaya nagpapasalamat ako. Kaya nabigyan ng ganitong oportunidad. May probulate yun ang pangarap ko. Sa panig naman ni Dodi Boy Jr., naghahanda siya para sa kanyang kampanya sa Estados Unidos matapos na umani siya ng second round knockout win kontra American rival Jesus Lule sa undercard ng fourth battle ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa Las Vegas, Nevada noong 2012. Si Dodi Boy Jr. ay may outstanding record na 13 victories with 12 via short route. Dati yung experience ko sa laban to sa undercard ni Manny, ano yun, parang yun yung parang ano sa akin, yung pinaka-biggest break ko nun, yung doon ako nakilala ng marami. Tsaka parang gusto ko pang mas i-prove ko pa na gusto marami pa akong ipapakita na sa laban. Ang magkapatid na Peñalosa ay anak ni boxing champion Dodi Boy Sr., ang kauna-nahang Filipino fighter na nagkampiyon sa dalawang magkahiwalay na dibisyon. Para sa PTV Sports, Judy Caringal, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, nalalagay naman sa balag ng alanganin ang nakatagdasa ng title eliminator ni Pinoy hard hitter Denver Cuello sa buwan ng Oktubre. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay walang pa ring tugon sa kanilang hamon ang mga handlers sa Mexican rival Saul Baby Juarez. Narito ang report ni Arian Malyari. Tila wala pang katiyakan ng ikinakasang title eliminator para kay Pinoy WBC minimum weight contender Denver The Excitement Cuello. Dahil wala pa silang natatanggap na pagsang-ayon mula sa kampo na Saul Baby Juarez ng Mexico. Ayon kay boxing manager at trainer Aljo Haro, fight purse ang pangunahing dahilan kung bakit hindi makapagbigay ng pinal na desisyon ang Team Juarez. Offer ko talaga kay Raul Garcia, yung original na kalaban dyan is $15,000 hanggang 20. Yun yung pinaka-maximum ko sa kanila. After that, pinausap na yung Garcia, hindi raw lalaban.
So nagpalit ng kalaban yung sa all, Juarez ang binigay. So approve naman ng WBC. So sabi ko, sige, okay rin sa akin, pero hindi na kagaya ng FAR sa offer ko sa dati. Ibababa ko na ng 10,000. So 12,000 maximum. Kaya nito, kung hindi kami magkaintindihan ng kabila, baka magkakaroon ng fast bidding ito. Siguro, pataasan kami ng offer para yun na, doon mabibigay ang right sa kanya na to promote. Samantala, tiniyak naman ni Haro na handa si Coelho, maging dito man sa Pilipinas o sa Mexico ganapin ang bakbakan nila ni Juarez. Nung last reply nila sa akin, sabi nila kung ganun man lang, sila na lang daw magpupromote sa Mexico. Sabi ko, walang problema. Kahit kayo mag-promote sa Mexico, but if the price is right, pupunta kami. Oo. Yeah, dahil actually kami ang mandatory, kami ang number 1. Yun ang hinihintay ko sa kanila. Hawak ni Coelho ang professional record na 36 wins, 24 by knockouts, 5 losses at loss. Habang si Juarez naman ay may kartadang 22 victories, 12 via stoppages and 4 defeats. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Philippine Cano, Kayak and Dragon Boat Federation. Kumpiyansang makakapagpadala ng mga national paddlers sa 2016 Rio Olympics. Yan at ang iba pang mga kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Sa basketball, wala sa isipan ni forward Kenneth Farid ang maging bagong leader ng Denver Nuggets sa NBA. Ito'y matapos sa pakawalan ng koponan ng ating teammate na si point guard T. Lawson. May report si Haji Caaminio. Hindi aakuin ni Denver Nuggets forward Kenneth Farid ang pagiging go-to guy at leader ng kanyang koponan. Ito'y kasunod ng pagkakatrade ng Nuggets kay star point guard Ty Lawson sa Houston Rockets ngayong off-season. Ayon kay Farid, mas nakasentro ang kanyang atensyon sa pagpapataas ng level ng kanyang laro para makatulong siya sa Nuggets. I feel the need to get better and expand my game each and every time I step on the court. Not just for games, but when I go to trade and when I go to practice, I think, hey, how can I better myself today? What can I do? If that's running the extra sprint, if that's shooting the extra free throw that I didn't shoot the day before, or if that's rebounding the extra or shooting inside and outside the perimeter. I'm just trying to find ways to get better each and every day. Pero hindi itinanggi ni Farid na nalulungkot siya sa paglisan ni Lawson na itinuring niyang best friend sa team. It's tough to say, you know, Ty is my best friend. We were tight like that on the team during the season. We always hung out. After the season, we still hung out. We was around each other. It's just tough to call, but you know, he's still my boy. We still talk. We still talk to this day. We still have just regular conversations. We're just gonna be interested to see how we react with each other when we play against each other. Kasalukuyan pang nasa bansa si Farid kasama si San Antonio Spurs shooting guard ng matagumpay na pagsasagawa ng NBA 3X event nitong weekend. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA, hindi sangayon ang NLEX Road Warriors management sa pananaw ng ilang observers at fans na humina di umano ang kanilang roster dahil sa kanilang mga pinasok na trades. Narito ang report ni Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Hindi iindahin ng NLEX Road Warriors ang pagkawala ni na veteran wingmen Aldrick Ramos at Nino Canaleta. Ito'y dahil ayon kay team manager Ronald Dolatre, mapupunan ng mga players na na-acquire nila mula sa PBA draft ang pwestong binakante ni na Ramos at Canaleta. Ginamit ng Road Warriors ang kanilang dalawang first round para masungkit sina former San Beda Red Lions shooting guard Garbo Lanete at former National University Bulldogs forward Glenn Cobuntin. Bukod kina Lanete at Cobuntin, nakuha rin ng NLEX ang serbisyo ni incoming sophomore Kevin Alas mula sa kanilang pinasok na 3-team trade. Sa tingin ko, slight lang kung meron man disadvantage on our part. Pero mapo-cover naman yun with two acquisitions din namin sa draft, kay Garbo at kay Glenn Cobuntin. Mapo-cover yung pagkawala ng dalawa. Medyo maliit nga lang sila ng konti in terms of height. Pero in terms of skill, medyo sa tingin ko hindi malayo ang dalawang nakuha natin.
Samantala kung ang sidolatry na mapupunan ni Alas ang pangangailangan nila sa point guard position na madalas na minamanduhan ni veteran playmaker Jonas Villanueva. Medyo pagod siya. Pag nag-point siya, kikita natin na in our last season, yun yung nangyayari sa amin in the end game. Pagod na siya. So right now, with our 2 acquisitions ng younger point guard, and hopefully si Kevin hindi naman na iba doon sa sistema ni Coach Boyer, malaking bagay yun sa rotation namin. Sa ngayon, ay nagre-recover pa mula sa foot injury si Alas, pero tiwala ang NLEX na makakasama nila ang 6-foot flat dribbler sa season opening All-Filipino Conference na bubuksan sa Oktubre at Mayo. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa iba pang balita, patuloy ang pagkalap ng qualifying points ng canoe-kayak doubles tandem ni Hermie Macarañas at OJ Fuentes para sa kanilang asam na makapasok sa 2016 Rio Olympics. May report si Ms. Arian Malyares. Piyansa ang pamunuan ng Philippine Canoe-Kayak and Dragon Boat Federation na makakapagpadala sila ng atleta sa 2016 Rio Olympics. Ito'y matapos na makalikom ng qualifying points ang tandem ni Hermie Macarañas at OJ Fuentes sa men's doubles 200-meter event ng Canoe Sprint World Seniors Championship sa Italy noong isang linggo, kung saan tumapo silang 13th ranked overall. Ayon kay PCK Johnny Go, nagbunga ang long-term program na inilatag nila para sa mga national paddlers. Because of their exposure, yung naging training po nila prior to the Southeast Asian Games, they went to Hungary for a month training, and prior to this World Championship, they went again to Hungary, and they also, we gave them the exposure to compete in the under-23 and the Junior Canoe Sprint Championship in Portugal. So nagdire-diretso na po yung competition, training, competition sa kanila na naging maganda rin po para sa naging resulta ngayong Senior World Championship. We are preparing them for the 2020 Tokyo sana. But we see that there's a big opportunity for them. Samantala, ibinalita naman ni Go na may isa pang Asian qualifier ng partnership ni Macarañas at Fuentes sa buwan ng Nobyembre, kung saan hangad nila na makalikom pa ng sapat na puntos bago ang 31st Olympiad sa susunod na taon. Ito po yung Asian Championship na qualifying for Asian countries for the Rio. Top 4, I think. Hindi kami umaasa, pero sa nakita kasi namin na performance sa kanila dito, medyo high hope din si Coach na posible talaga silang mag-qualify. Na, sabi nga nila palagi, parang bola diba, yung laro. So, hindi natin talaga masasabi. Kabilang sa mga bansang nakatapat ng Pilipinas sa World Championships ay ang Romania, Ukraine, Angola, South Africa, China, Vietnam, iba pa. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Naman si National Para Triathlete Sixto Ducay na gagawin ang lahat para makakuha ng pwesto sa 2016 Rio Paralympic Games. Nagbabalik si Arian Malyari. Mataas ang moral na susuong sa ng World Para Triathlon Championship sa Edmonton, Canada sa darating na weekend. Si National Para Triathlete Sixto Ducay. Katapat ang mga bigating karibal mula sa iba't ibang panig ng mundo. Podium finish ang aasintahin ng 46-year-old polio victim sa two-day event na isang qualifier para sa 2016 Rio Paralympic Games. Ayon kay Ducay, ibubuhos niya makakaya sa World Meet upang makalikom siya ng karagdagang Paralympic qualifying points. Ang goal ko lang dito, pumasok lang sa at least pang-anim. Pero hanggat mahahaya ko, ibibigay ko na rin ang kaya ko dito kasi syempre record ang hinahanap. Halimbawa, mga 300 points sa Edmonton. 1,000 plus na rin ang maging points ko sa Edmonton. Kailangan pa rin ako ng mga dalawang qualifying siguro. Samantala, aminado naman si Ducay na medyo mahina siya sa swimming event, ang isa sa 3 disciplines ng triathlon. Kasi napakaikli lang ng pagitan Magiging ganun pa rin ang Ang importante kasi dito, makakuha ko ng points. Tapos, pagkatapos itong Edmonton, saka ako mag-focus. Kasi ang nangyari, mula nung mag-prepare ako dito
dito sa Subic. Talagang breaststroke na ang langoy ko. Parang wala akong naging hindi ako nag-aaral ng freestyle. Pag kailangan freestyle talaga ang gagamitin para kasi ang pinakamabilis na swim para sa para-triathlon. Sa ngayon ay nakakapag-ipon na si Dukay ng 800 qualifying points. Kapos pa ng at least 1,000 points para maabot niya ang Paralympic standard. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Sa volleyball, kumumpleto ng sweep sa quarterfinal ng Collegiate Conference ng Spikers Turf, ang powerhouse Ateneo Blue Eagles. Ito'y matapos sa ilang paso nila ang National University Bulldogs 25-16, 25-20 at 25-17 sa larong isinagawa sa San Juan Arena kanina. Si Blue Eagles star spiker Mark Espejo ang nahirang na best player of the game sa kanyang team high 12 points. Habang si Brian Bagunas naman ang namuno sa atake ng Bulldogs sa kanyang losing effort na 14 markers. Nakakuha ng bentahe ang Ateneo sa Spikes 37-29, gayon din sa Service Aces 6-3. Ang makakatapat ng Ateneo sa isang best of 3 semifinals ay ang koponan na tatapos sa pang-apat sa quarterfinals. Buster Jason Day, runaway winner sa Barclays Golf Championship sa Edison, New Jersey. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa golf. Pinagarian ni one-time major winner Jason Day ang Barclays Championship sa Edison, New Jersey. Kanina ay pumalo ang 27-year-old Australian ng bogey-free 8 under 62 sa final round upang magugi siya ng 6 shots laban kay Henrik Stenson ng Sweden. Tumapos ang solo third 22-time US Masters champion Bubba Watson 8 strokes behind. Hawak ang 5 shots na bentahe papasok sa huling araw ng kompetisyon. Pinausok ni Day ang Plainfield Golf Course kung saan umataw siya ng 8 birdies sa kanyang round. Nagsumite si Day ng 4-day aggregate score na 19 under 261 at naibulsa niya ang winner's check na nagkakalaga ng $1.4 million. Ito ang pang-anim na PGA Tour title para kay Day. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Nabawi ni Dutchman Tom Dumoulin ang overall leadership na Spanish Vuelta cycling race. Ito'y matapos na pagharian niya ang 168 km stage 9 kagabi sa clocking na 4 hours 9 minutes and 55 seconds. Umatake si Dumoulin sa final climb at naukusan niya sa isang sprint finish sina British cyclist Chris Froome at hometown rider Joaquim Rodriguez. Sa ngayon ay hawak ni Dumoulin ang 57 seconds na bentahe overall laban kay Rodriguez papasok sa huling 12 stages ng 3-week Bike Fest. Sa athletics, kumompleto ng hat-trick sa World Championship sa Beijing, China si Olympic great Usain Bolt. Ito ay matapos na pamunuan niya ang Jamaican Quartet tungo sa pagkopo ng gold medal sa men's 4x1 relay sa clocking na 37.36 seconds. Ang silver ay napasa kamay ng China habang ang bronze ay napunta naman sa Canada. Nauna rito, dinomina ni Bolt ang finals ng men's 100 at 200 meters. Ito na ang pang-11 world title para kay Bolt. Sa men's tennis, pinagarian ni second seed Kevin Anderson ng South Africa ang Winston-Salem Open sa North Carolina. Ito ay matapos na padapain niya si French qualifier Pierre Hugues Herbert 6-4 at 7-5 sa finals kahapon. 2 beses na nakabreak sa laban si Anderson upang matuldukan ang kanyang 7-game losing streak sa finals. Ito ang ikatlong career ATP Tour singles title para kay Anderson. Tennis. Napanatili ni second seed Petra Kvitova ang titulo ng Connecticut Open. Ito ay matapos na daigin niya si fourth seed Lucy Saparova 6-7, 6-2 at 6-2 sa isang all-Czech finals kahapon. Nag-struggle muna si Kvitova sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 sets. Ito ang ikatlong titulo ni Kvitova sa New Haven event. At
At sa football, pinasaya ng Swansea City ang home crowd sa Liberty Stadium sa Swansea, Wales. Ito ay matapos na umani sila ng 2-1 come from behind win kontra Manchester United kanina. Unang umiskor sa laban si Manchester United forward Juan Mata sa 51st minute bago gumanti ng 2 goals para sa Swansea sina midfielder Andrew at striker Bapi Timby Gomez sa 60th at 66 minutes. Dahil sa panalo, umakyat ang Swansea sa ika-4 na pwesto sa Premier League standings sa kanilang nalilikom na 8 puntos. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Samantalang sa isa pong kapapasok lamang na balita, lumasap ng unang kabiguan sa 37th William Jones Cup sa Taiwan ang Gilas Pilipinas Training Pool. Isang araw matapos na dominin nila ang host Chinese Taipei, yumukod naman ang Tab Baldwin mentored squad sa South Korea 82-70 kanina. Mula sa score na 54-all, papasok sa fourth and final period, nagpaula ng 3-pointers at kinontrol ng mga South Koreans upang mabaliwala ang impresibong performance ni Gilas Pilipinas flashy point guard Terrence Romeo na pumukol ng team high 23 points. Sa ngayon ay hawak ng Gilas Pilipinas ang record na 1 win against 1 loss at ang susunod na makakatapat nila ay ang Russia bukas ang 1:00 ng hapon. Ang panayam kay Barangay Ginebra San Miguel high-flying swingman Chris Ellis sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV Sports. Gangnam Style tayo. Ha? Oo nga eh. Na Gangnam Style. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hello everyone. Hello. Gusto na. Malungkot ang buhay niya. Ha? Ano yung laptop? Adapter? Bakit? Ha? Laptop. Ito? Live kami, no? Sasaksak ko sa puti. Hindi, yun lang ibig sabihin na talagang live na live. Live na live tayo. May kukunin din si Meg sa ilalim. Ikaw, may kukunin ka, Haji, para tatlo tayo. Para all in one na. Sige, yung ano, baka naka-charge, hindi naka-charge. Check natin. Wala siyang ano. Hindi, naka-charge naman. Okay, question of the day. Okay. Alright, ang question of the day natin is, sino sa tingin ninyo ang may pinaka-impresibong performance na kampanya ng Gilas Pilipinas sa William Jones Cup sa Taiwan? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sports. Yan, Parang wala nang duda, Gagayaan niyo si Terrence Romeo. Walang bisyo. In English, no vice. Uy, 23 points siya. Wala yun. Gayahin niyo siya, ISO. Wala yung 23 points pag talo, di ba? Yun lang. ISO. Losing effort. Yun ang masasabi ko, ISO. Alright, so, basa tayo? Yes, Facebook tayo from Gabriel Aliaga. Sabi niya si Jason Castro kasi maganda ang ginawa niya sa offense and defense. Okay. Hello, Kuya Dennis. Salamat sa picture kanina sa Ronax. Sobrang bait niya. Ay, talaga lang, ha? Sobrang bait. Di ba kami ni Ruben yan, eh? Ha? Pakita mo nga. Kami ata ni Ruben yan, eh. Pwede ba i-click yan? Pwede ata i-click yan. Ayan. Direk, pakita nga natin itong picture na to. Ayun. Ha? Asa na? Pwede ba ipakita? Parang gusto kong maniwala na si Kuya Ruben yun, Ano to ang pangalan niya? Iyan, Ruben Castillo. Kanina yan, sa Ronak kami dalawa. Ayan. At siya ay si Gabriel. Gabriel. May I eh. Ano ba? Gabriel siguro. Martinez Aliaga. Ayan. Very good. Avid fan mo, ha? Yan, oo. Bakit? Pangalan ko dito. Puro mukha ko na yan nandyan. Go ahead, Jigo. Sige, yung mga gustong tumawag, ha? Tawag lang po, ha? Wala po magte-text, ha? Malinaw po yan. Okay, kasi pagka tumago kayo sa aking Huawei, hindi po makakapagbasa ng text. Okay? Perfect. Ang number po natin, 0916-391-5222. Okay, Globe po yan. 0916-391-5222. Smart, saan pwede rin kayo tumawag? Kaya lang, medyo malaki-laki bawas. Ito, galing kay Ron Lumidaw, si Super Saiyan Romeo daw. Super Saiyan.
Bakit? Dahil ba sa buhok? O Yun ang dahil super saiyan malakas? niya eh. Oo. Pero nagpapasikat ng todo talaga itong si Terence Romeo. Oo. Lea Lynn Salma Grinde. Sabi niya, Romeo Abueva tandem, hindi takot sumugod kahit higante ang kalaban. Si Romeo naman, isasayaw pa yung kalaban bago mag-shoot. Pero the best Jordan Clarkson, mapapa-hashtag pusos ka talaga. Tapos may heart, haha, hashtag pambansang cheerleader. Okay, sige. Caller nga tayo. Hello. Sumasayaw-sayaw pa si Good Jordan evening, Clarkson. PTV Sports. Sino po sila? Hello? 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 Brother? Todo naman yung volume. Hello? Hello? Yeah. Jo. Hello? Hello? Nako. Wala eh. Last na hello ha. Pag hindi ka sumugot, wala. Sabay-sabay tayo tatlo. 1, 2, 3. Hello? Bye. Bye na kasi wala na, full force Wala na tayo. eh. Nakatutok yung mic ko. Isa pa. Full force, tatlo na nag-hello eh. Ayan. Hello, PTV Sports. Sino po sila? Hello? Hello, boss. Hello? 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 Sino po sila? Si Harrison po ito ng Nueva Harrison of Ford Nueva ng Nueva Ecija. Iba na si Harrison. Sige, Excuse me Harrison. po, ano ba yan? Yan. Anong sagot mo sa ating question of the day, Harrison? Ano po ba yung tanong niyo? Pakiulit niya po. Ulitin natin. Hey! Ulitin ni Take two. Tanong, sino sa tingin mo ang may pinaka-performance sa kampanya ng Gilas Pilipinas? Sa William Jones Cup sa Taiwan. Si Terence po. Terence. Pero, napanood mo ba, Harrison? Opo. Very good. Magaling po, magaling. Magaling. Pwede na. Ha? Gano'ng kagaling si Terence? Kasing galing po ni Kobe Bryant. Kobe Bryant. Wow. Ng LA Lakers. Baka magsero si Jordan Clarkson yan, ha? Oo. Teammate pa naman yan. So, meron pa rin mga nagsasabi na medyo mahirap pa rin pag ganon, yung 1-on-5. Work. Tingin mo magagawa na maging team player ni Terence Romeo? Opo, magagawa na yun. Kaya niyang gawin yun. Okay. Sige, Harrison. May tanong ka pa? Meron po. Ano yan? Ano po ba ang problema ng Barangay Ginebra at hindi po mapasok sa championship? Mahirap pa Ngayon sabihin po, ngayon yan. kasi ang dami ng pagbabago ngayon sa Barangay Ginebra eh. Well, siguro kung yung Ano management... po ba problema nila? Tingin ko, kung management ang susumahin natin or i-analyze natin yung management, ang tingin kong tinitignan lang problema ay coaching. Kasi kung titignan mo, nakailang palit na sila ng coaches, di ba? Opo. Ayan. So ngayon, yung pinakamagaling na, ilalagay dyan. Coach Tim Cohn. Napakalakas po ng lineup nila. Hindi po mapasok sa championship. Oo nga eh. So, baka nga ngayon, malakas yung lineup, pinakamagaling na coach, dyan ang magkakaalaman. Kalalaki nila. Yung nasa depensa, yung nasa rebound. Oo nga eh. Tignan natin, ito darating na season dahil meron na silang bagong coach, champion coach, Grand Slam coach. Nga po. Sana humarap sila sa championship ngayon. Harrison, ano ka, no? Fan ka ng Ginebra? Opo. Since when? Since kailan? Kailan pa ikaw nag-Ginebra? Matagal na po. Gano'ng katagal? Simula pa po nung kay Jaworski. Jaworski? Simula pa kay Jaworski. Nagkaroon na ng Dudut Jaworski. Andun ka pa rin.
Very good. Oo, sige. Okay, Boss Harrison, meron ka babatiin? Meron po. Go! Sino? Binabati ko po yung mga anak ko sa Quezon. Si Karen, si Cathy, kay asawa ko, Susan, saka yung anak ni Cathy, si EJ. Lolo na siya. Lolo na. Harrison Ford. Harrison Ford. Yumi. Yun lang po. Okay. Ayan. Okay. Salamat, Harrison. Mang Harrison, tawag uli kayo pag may time Sige po, salamat po. Thank you. Harrison and Nueva Ecija. Very good. Lolo na pala siya. Lolo na. Okay, so ready na daw. Alright, chat. Mga kaibigan, kamakailan ay binisita po natin ang practice ng Barangay Ginebra kung saan amin po nakausap. Sino? Chris Ellis, one-on-one, me and him, siya at ako. Kami lang dalawa. Sports Chat with Chris Ellis. With Coach Tim in your team right now, does that make you doubly excited about your comeback from that injury? It's like I said when I was drafted, I'm living in a dream. You know, I'm blessed and fortunate to have a coach like Coach Tim, Coach Kirk Collier on the coaching staff. You know, everybody, all the familiar coaches back with us, and you know, all our teammates back. It's just an unbelievable, you know, feeling just to be able to be out there healthy again and compete with my teammates and get better as a team. So. At the moment, Chris, what's probably the best thing that ever happened to you during the time that you're recovering from that injury? Just seeing the overall big picture, seeing my team from afar and learning on my own. You know, it was a long injury, so you know, you read a lot of books and you have your mind on a lot of things, and when you're not able to just do the hard work that you're used to, you got to put your mind on other things, and you know, so I've learned a lot, and just came back with more professional. You know, don't take anything for granted, and just enjoy everything. You know, just enjoy everything approach. So. Is it something that's new in your routine? You know, reading books or? Yeah, I've always been a fan of reading some books, but you know, I try to stay in my mind as far as you know, meditation or whatever. I always try to stick with the healthy eating and everything, but my mom is really big into the spirituality thing, so I try to just stay level, you know what I mean, and try not to all the, you know, negative you know, energy or anything come in, and just try to stay focused on what I do, and just continue to work hard every day. So. And during your first practice, Chris, I saw that Coach Tim has been talking with you a lot. So is that a sign that probably you'll be an integral part of his system come opening? Hopefully, yeah. You know, good coaches are always coaching and always teaching, and you know, so as a student of the game, I'm always learning. So anytime any coach has anything to say, I'm all ears, and I'm just blessed and fortunate to have Coach Tim as my mentor now. So I'm very excited that he's you know, taking a liking to our team, and he's excited just as excited as we are. So you know, it's just every time he starts talking, and every time Coach Kirk starts talking, everybody's just all ears. So. Chris, the first week that he was named coach, I asked him if his first five in mind, you know, and good thing for me, he answered my question, and he had LA at point, you at 2 guard, Mark at 3, Japet at 4, and then Greg at 5. How does that mean to you? That sounds great. I think those are the guys that's been here for a while. You know, we usually mesh pretty well when we're on the court together, and you know, as vocal players and guys that have really carried that Never Say Die brand, you know, we've always stuck with it. So we're just lucky to be out there and play together. You know. Yes, say something? No. Okay. So, all right, and how do you see yourself flourishing in the system of Coach? When I got word that he was going to be the coach, all I could watch is just triangle offense, whether it be Lakers or the Bulls or any. Actually, when I heard about that, I sent my teammates videos on the triangle, because it's just exciting to be able to recreate, you know, an offense like the Bulls or the Lakers, and then we got pieces like that too that fit those players. You know what I mean?
from Big Shot Bob to Shaq, you know, Kobe. We got all the players, so it's really exciting that you know, we're all here. You know, it's like it's almost like destiny. You got players like Japeth and then Soul, you know, guys that have been around. Coaches say whatever about them, and it's now we got these coaches. You know what I mean? So it's just like we're all meant to be. It's all meant to be. And talking about probably the Bulls or the Lakers, who do you liken yourself to in those? No, in terms of the way you would respond to the triangle. I've always envisioned myself at that Jordan Kobe position. You know what I mean? But I'm fine. You know, I'll be Jordan Kobe on offense, and then I'll be Scottie Pippen on defense, man. But I just want to be out there and just do whatever I can to help the team out. So, you know, we got a lot of really good players and a lot of guys that can fill all the positions, and it's just going to be an exciting year, exciting times for Ginebra basketball. Nagsama raw siyang Kobe at Jordan. Yun yung position na lalaro niya kay... Pero Pippen din daw din siya. That's why he's practicing. He's been practicing with his shooting abilities. Shooting tricks. Yeah. Alright, so... Tingnan natin. Sige, balik tayo sa Facebook from MJ na Plande, sabi niya si Terence Romeo. Dahil alam naman natin, simula nung nakasama siya sa Gilas, matunog at pinag-uusapan at patuloy pa rin pinag-uusapan ang kanyang mga performance. Lalo na nung kalaban nila ang Taipei. Galing kay Michael Medici, Terence Romeo, syempre, ball handling skills, pati 3 points pumapasok. Tapos yung drive at layup niya na break a leg talaga. Bumibitin sa air. In-improve niya sa Gilas, pati si Abueva, ang energizer ng team. Nadadala pa rin niya ang mannerism sa William Jones Cup. Pabati naman family Medici dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Salamat po. Hi po, Muslim. Hi, Michael. From Ariel Tombong, sabi niya Terence Terminator Romeo at Calvin Abueva, maganda ang pinapakita, talagang puso ang pinakita. Good luck sa Gilas 3.0. John Robert Kelly II, Abueva and Romeo, the X Factor sa Gilas. From Kimper Ramos, Romeo, Abueva, Castro, tingin ko. Alright, sige. Caller tayo. At tapos sabi niya pala is, hi, Diyos ang Meg, hello, gwapong Haji. At mas gwapo sa akin, hello din, Sir Dennis. Kala ko, hello, Sir Dennis. Kala ko gwapong Haji at kay Sir Dennis. Hindi naman. Hindi naman ganyan. Hello? Hello? Yes, good evening. Sino po sila? Si JJ po. JJ Helterbrand o ano? JJ Mendoza po. JJ Mendoza. JJ Mendoza. Taga saan ka, JJ? Taga Pangasinan po. Pangasinan. Saan sa Pangasinan, JJ? JJ? JJ. Saan sa Pangasinan? Hello? Hello, JJ. Layo kasi. Saan sa Pangasinan, JJ? Naku, nawawala si JJ. Wala ba? Nandiyan eh, oh. Hello, baka sa TV JJ. Baka sa TV, hindi kaya? Baka natin. O, todo naman. JJ? Yuhu, JJ. Na-injure na naman ata. Si JJ. Ayan. O, JJ. Hello? Oh, hello. Anong sagot mo? Si Terence Romeo po. Terence Romeo. Bakit? Ilang Terence na yan? Halos lahat. Hello? Bakit si Terence? Hello? Bakit si Terence? Gawa po ng ball handling skills niya. Ball handling skills. Ball handling skills. Okay, very good. Kahit mabibitawan, dinidribble pa rin. Kahit na umihiga, dumidribble pa rin. Natutulog ata ito, dumidribble eh. JJ, ano pang, may tanong ka pa? Tungkol po sa boxing. Boxing ka. Ano sa boxing? Ilan po ulit ang laban ng Pag-ara Brothers? Ano no? Ilang? Pag-ara Brothers po. Ano? Ilan po ulit ang laban nila? Wala ko ilan. Sa ngayon wala pa, pero parang may plano ata by November. Pinoy Pride na naman sa Cebu. Kasi sa October 17, mayroong Pinoy Pride doon. Ewan ko lang kung kasama ron si si Pag-ara. Check natin, ha? Si Jesse, pwede po ba makalaban
Jason si Jesse Vargas. Pwede. Pwede yun, ha? Magandang laban yun. Ayos. Sa tingin niyo po kaya niya? Kaya ni Jason? Hindi pa siguro ngayon. Siguro kung bigyan mo pa ng mga 1 year na 1 year. laban. So ilang laban pa yun? Tsaka yung medyo, medyo mabigat. Pero tingin ko may chance. Kasi si Jesse Vargas, more on brawler di ba? Maganda kay Jason, may pagka-stylist. Pero sa tingin ko po kaya po niya yun eh. Ano na? Tingin niya kaya. Sa tingin po kaya ko niya yun. Tingin ko kaya niya. Oy, ito pala. Ano pa na to? Si JJ. Si Albert at saka si Jason kasama ron sa October 17 card ng Ala Promotions sa Carson. Wow. Andun din si Mark Magsayo. Ayan. At main event, si Donnie Nietes magdidepensa ng kanyang WBO sa Carson Light Flyweight Championship. Yes. Okay po, sige po. Okay na. Meron kang babatiin na JJ? Sige po, wala na po. Wala. Okay. Thank you, JJ, ha? Thank you. Sige. Thank you. Alright, salamat. Po, si walang JJ. friend si JJ. JJ na Pangasinan. Family. From Mark June Alberto, sabi niya, I think Terence Romeo, kita naman natin sa kanyang magandang opensa na pinakita against Chinese Taipei. Ang daming binabastos na defender. Hi, Ate Meg, Kuya Haji, and Kuya Dennis. Kahit yung sa South Korea kanina, yung floater. Kahit matatangkad. Yung floater niya against yung big guy, 7'3" yata yun, no? Nagkakapi sa... Ginamitan ng float. Showtime! Nagkakapi pa sa... Showtime si no? Terence Romeo. Kape sa ere. It's showtime. Oo. Ito, galing kay Victor Castro Manangan, Calvin Abueva. No doubt, he is the energizer of the team. He gives strength to others when they are feeling down. Pakibati po kay Fritz, my crush. #push. Fred Correo, sabi niya si Ganuelas Rosser po. Ganuelas Rosser. Ganuelas ba? Okay. From John Del Mendoza, Terence Romeo at Calvin Abueva. From Jessie Galera, sabi niya sa akin, Romeo at Abueva, sana tuloy-tuloy ang ganong performance nila, pati ang buong gilas. Hi, Megs. Hi, Jessie. Okay, galing naman kay Noel Dominguez. Terence Romeo, isa na siya sa masakit sa mata ng mga kalaban natin sa Asia. Sa hassle, bilibaw kay Abueva, wag lang lalaki ulo nila. Stay humble. Hi, Miss Meg, Heartthrob Haji at Handsome Dennis. Salamat po. Godspeed. Pabati po Dominguez family ng Pantalan, Luma, Orani, Bataan. Doon po, sa lahat ng taga-Bataan. From Harold Hinebra on Tansok. Constantino lang yan eh. Onit Natsnok. Sabi niya Romeo. Yan, si Terence. Romeo. Dumadami ng Romeo. Jeffrey Lusterio, Abueva at Romeo ang tingin ko. Sige. Wala tayo, Meg. Hello, good evening, PTV Sport. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ano pong pangalan nila? Noriel po. Marian? Noriel. Galit ka, Noriel. Hindi po nagpapaliwanag. Nagpapaliwanag. Kilala ko yung linya na yun, ha? Nagpapaliwanag lang. Ilan taong ka na, Noriel? 23 po. 20. Parang 13 lang yung boses mo. Di tayo nagkakalayo ng edad. Oo, tama. Batitawan niya. Di ba, Noriel? Oo, kita mo na. Oo nga, ano pa? Taga saan ka, Noriel? Parang bata pa eh. Santa Maria po. Santa Maria, Bulacan. Opo. Okay, sige. Noriel, anong sagot mo? Sinong pinakamagaling sa Pilipinas? Terence Romeo po sa si Calvin Abueva. Calvin Abueva. So, ang dami ulit. Ba't mo nasabi yan? Ba't mo nasabi? Ano po aggressive po sila sa maglaro eh. Aggressive. Diba? Parang boxer lang, ano? ISO, no? Fight. Isolation. Yan, sige. Okay, meron ko pang tanong, Noriel. Mayroon po bang trade na magaganap sa Ginebra pa? Sa? Ginebra. May Ginebra pa daw. Sa Ginebra. May mga gusto, hindi makuha eh. Sino naman po yun? Ha? Sino daw? Sino naman po yun? Wala, ayaw eh. Ayaw po ba? Ayaw sabihin. Ayaw eh. Medyo... Pero may magaganap pa po. Ha? May magaganap pa. Meron. Ganap yan.
Bago magbukas yung season, October pa yun. Medyo... Matagal pa po. Halos 2 buwan pa. Oo. Ewan ko lang si, si Mala... Sino? Ha? Wala po. Wala. Diwag. Diwag na. Binibigyan ka ng clue. Medyo lumilipad. Slam dunk champion. Kaya lang napunta sa Sige. Relax ka lang. May darating na andyan. Okay po. Pagka luto na, ihahain namin sa'yo. Mahirap yung hahainan ka namin ng half cook. Oo. Opo, baka maraming magano. Marami magaganap dyan. Huwag kang mag-alala sa Hinebra. Wait lang. Yung mga medyo malaki-laki dyan, baka malipat. Ha? Malaki-laki, Opo. May tanong ka pa, Noriel. Gusto ko yung pangalan mo Noriel. Noriel. Wala na po. Wala na. Wala kang babatiin. Mga binabati na po mga kapatid ko po. Mga kapatid. Saka nanay, papa ko. Banggitin mo pangalan. Si Loren sa si Muy po. Si Muy. Parents mo, para may baong ka bukas. Nagtatrabaho na siguro, 23 na Boses niya panghingi ng baon Okay, Noriel, salamat ha. Hindi po, salamat din po. Noriel, Bulacan. Ayos. Alright. Basta ulit. From Jofi Almazor, sabi niya, Romeo and Abueva, mga bagong salta sa gilas pero parang veterano maglaro. From KSF Leonhardt, nagpalakas si Calvin at Pingris, parehas buo ang loob ng dalawa, mga floor manager as sa basketball. Ito nakakatawa. From Ronel Gubalio, sabi niya, Romeo po, lupit ng crossover niya, parang ako lang. Uy, magaling siya. Ronel Gubalio, parang ikaw lang ha? Ibig sabihin, ano rin siya. Ankle breaker din daw siya. The Beast. Pero iba kulay ng buhok mo Hindi dila. Dapat dilaw. Sige, last na. Sige, last na. Ito si MC Johnson Pangan. Sa tingin Terence Romeo at Calvin Abueva, iba ang ganda ng ipinakita nila, idol. Hi po sa inyo lahat. Ayan. At kay Ron Lumidaw, suki natin yan. Maraming salamat. Okay, Boundary. Alright, maraming salamat sa View Blends, the House of Silhouettes, Mr. Amis Sumang ng Amazing Playground, Miss 30 Friend of California Bo, Hilux Medical Center, Miss Babes of Thermosthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Si Sir Mon Nunez ng News Division, nanonood sa atin. Salamat po sa inyo. Si Jeffrey Lusterio ng Pagbilao, Quezon. Hello sa inyo dyan sa Quezon. Si Joshua Dizon Lapitan, hello. At sa lahat ng mga taga-Pulilan, Bulacan. Si Arnaldo Lapitan daw na kanyang papa, nanonood din daw ngayon. Salamat po sa inyong lahat. Kay Miss Amy Olila ng Pasig City, salamat sa panonood. At salamat din po sa De Los Santos family dyan po sa Nangkamar. Family dyan po sa Llano, Caloocan City. At hello po sa aking mama, I love you. Kay Papa, I love you. Ginger, Ate Rosa, and to Miss Aiza, hello. Okay, and kay Lolo Doc, at kay Lolo Banji, and kay Mama Lau, medyo she will undergo the night, pero yakang-yaka yan kay Mama Lau. At saka kay Mami Base, have a safe trip, papabalik ng Pilipinas. And to my wife, Queenie, I love you. Kay Prince Zian, kay Prince okay na si Zoe. Okay na, pareho. Makulit na, mahabol na. Ayan, and kay Lexine, Brent, ayan, kay Bebe, at saka kay Bea na nanonood ngayon. Walang pasok pa lang ngayon. Holiday nanonood. Alright, kay Mr. Ronald Latre, maraming salamat. At kay Miss Rina, kanina, thank you very much for assisting me sa pagkuha ng interview kay storya po natin about kay James Yap. Alright, and Sports Radio Family, maraming salamat din sa inyong pag-suporta sa atin. At pansamantala ko po si Dennis Principe, Meg Sioson, and Haji Kaaminyo. Hanggang bukas, ito po yung paboritong BTV Sports.